Rick. Ay, sir. Okay, Rick ha. So, isi-swing ko dito ha. Okay. Meron tayong guest, no? Guest sa speaker guest. Okay, surprise. So, may isa shoutout ka dyan? Mayroon, sir. Sino? Shoutout pa rin ako Architect Engineers. Architect AJ Reyes. Malapit na kasi may na din siya eh. Malapit na. Matagal natin nga kasama dito. Saan siya pupunta? Papunta saan? Para Canada. Para Canada. Okay, sige. Sino pa? Si Architect Genevieve. Architect Genevieve sa Camotes. Okay. Si Ma'am Gian ang ate. Ma'am Gian, si ate. Okay. Lalo na Sa warehouse natin, sino? warehouse, si Jeremiah. Engineer ha? Jeremiah. Okay, sige. Shoutout pa rin, Warehouse engineer ha? Warehouse engineer. Tapos, sino pa? si MPF. MPF. Uwin. Si Pamangkin. Si Pamangkin. Yun. Sa Sugod, wala kang shoutout sa Sugod Leyte? Yung mga kamag-anak ko sa Leyte. Malinaw Clan. Mga Malinaw Clan, Sa Sugod Leyte, tsaka sa Masin. Sugod sa Osamis Leyte. Samis. Lalo na dito malapit sa baterya, sa Balbago. Okay. Maraming mga malinaw. Okay. Lahat, Tapos yung malayo, mayroon pa. Sino? Sa Ilocos Sur, balikan ko shoutout si Mayor Si Rowel Mayor. Sumabat. Rowel. Shoutout, Rowel. Rowel Sumabat, si Mayor. Okay. Tapos si dating kapitan sa Amilungan. Ngayon, kuha na, Saan yan? Saang lugar yan, Kapitan? Konsyal na sa Anilim. Saan yan? Anilim. Yan nga, saan ba? Ilocos Sur. Ilocos Sur. So yan, Okay. Marami pa, si Paul Galimot, yung Si Paul. driver namin. Kamusta na kayo dyan? Shout out. Yun lang Si ate. Lalo na ni Ate Maricel. Maricel, saan? Sa Australia o sa Davao? Nasa Davao ngayon. Davao. Shout out pa rin. Okay. Okay na ha? Okay na. Sige. Tapos yung sunod naman, sa kada vlog natin, meron tayong sa shoutout. Diba, Rick? Okay, so ang learnings natin ngayon meron kasing nagtanong regarding sa kern, yung kern distance. Ito raw yun kasi na-vlog na natin to, Rick. Tungkol sa footing, yung kern distance. So hindi nila nanawaan. Ito meron ito sa Rick, so mag-review ka sa review center. Pero yung kanila, yung mga problem solving. Hindi tayo nag-engage masyado ng problem solving kasi hindi naman tayo review center. Diba? Or magtayo kaya tayo ng review center. Hindi, joke lang yan ha. Okay, sige. So, ibig sabihin nito, kasi merong instances, mag-i-example na lang tayo para maintindihan nila kung ano tong current distance. Yung current distance kasi, ibig sabihin yun, yung footing, ito footing to, no? Ito footing. Yan, footing yan. Hahatiin mo lang sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, L/3, tatlo. Tapos, hahanapin mo yung center. Tapos, yung L/3, pinaka 1/3, ima-marking mo lang yan. Ima-marking. Gagawa mo ng perfect square. Alright? Pagtapos nun, syempre, yung kalahati nung galing sa center is L/6. Ito, nasa code to, yung L/6. Okay? So, may scenario tayo na, nyari, ito yung lupa. Ito, boundary to ng lupa, no? Boundary, pinaka muhon, okay? Tapos, may scenario, o may sitwasyon na yung footing natin, nandito sa kanto, palagi ito nangyayari. Na-experience natin ito sa actual. Ayan. Tapos, ito, syempre, nasa gitna. Ito yung poste, nasa gitna. Patatayuin natin yung poste sa gitna. Ang tawag dyan is concentric. Con, kasi nasa gitna. Yung E niya o yung eccentricity niya is 0. So, nasa gitna. Pag ganyan daw, ang sabi ng current distance, pag ganyan daw, ito yung pinaka-perfect. Pantay daw lahat ng pressure niyan. Siyempre, ito yung poste mo. E di yung pag-compress ng poste mo, meron ilang tons yan, pantay-pantay lahat ang pagkakadistribute sa footing yan. Yan ang pinakamaganda. Kung i-diagram mo yan, ito yan. Naka-side view to, no? Naka-side view or naka-section. Pantay-pantay yung Q. Yung Q is soil pressure. Yan ang pinakamaganda. Okay?
Ngayon, merong sitwasyon na hindi maiwasan talaga na yung poste mo hindi talaga sentro. Hindi talaga sentro, 'di ba? Merong sitwasyon. Hindi mo naman pwede iusog pati yung puting. Tamo, kung iusog mo yung puting, lalabas na sa pinaka-boundary. Worst, kung may bahay na diyan, hindi mo pwedeng maitutulak 'yan. So hanggang dyan lang sa property. So gagawin mo, ang itutulak mo na lang, iusog mo yung poste. Yan. Pwede pa raw yan, pwede. Hanggang dito, nilagyan ko ng red color hanggang L/6. Oh, kasi yung L/3 hatiin mo L/6, 'di ba? Hanggang diyan ka lang daw. Hanggang diyan lang na pwede mong ilagay yung poste mo. Pwede basta sa loob nitong square na naka-red mark. Pwede diyan, pwede doon na wala kang babaguhin sa design mo. Wala kang babaguhin. Pag nandiyan ka sa L/6, sa pinaka-distance na yan, pinaka-boundary, yung graph mo is dito. Zero yung pressure dito sa pinaka-kanto, tapos pinakamalaki dito. Most likely, nata-times to yan. Ito, rectangular to, no? Most likely, ito, kung ilan ang pressure na to, nadodoble rito. Tapos, dito triangular ito wala. Okay? So, pwede pa yan kasi zero pa yung pressure. Wala pa siyang uplift. Wala pa siyang negative pressure. So, pwede pa yan. Pwede pa dyan. Walang magbabago sa design mo dyan. Pwede pa yan. Pwede mo pampalipat-lipatin yung poste mo dyan. Hanggang dyan lang ang boundary. Ngayon, ang tanong, kapag lumagpas na sa marking na pula na yan, lumagpas na ng L/6, nangyari andito, yan ang mababago na ang pag-design mo. Kasi ito yun, pag yung E daw, yung eccentricity is more than L/6, etong L/6 natin, pag lumagpas yan, ganito na ang graph mo. Meron ka ng negative pressure. Pag sinabing negative pressure, aangat na yung meron ka ng uplift pressure. Aangat na yung footing mo, tutuwad na yon, or ang tawag nun, gagano na, yan, gagano na. Meron na siyang uplift, no? Aangat na yung poste mo. Meron na siyang pressure na aangat, which is hindi pinapayagan pa nagde-design ka ng footing. Undesirable to pagka ganito na. 'Di ba? Automatic yan. Pag lumagpas ng L/6 yan, ganito na ang graph mo, may negative na. Worst is pag kaganto, kunyari, yan, pag nandyan, mas lalo na. 'Di ba? Mas lalo na. 'Di ba? So pag ganyan, lumagpas ka na ng L/6, ano nang solusyon diyan? Ang solusyon diyan is maglalagay ka na ng strap beam. Yan, mag-strap beam ka na. Yan. Yun talagang purpose ng strap beam para hindi siya bubungkal, hindi siya mag-uplift. Yun ang solusyon doon. 'Di ba? Or pwede ka rin ganito, kunyari mayroong footing diyan, Okay. Kunyari may footing, baliktad naman diyan. Hindi mo na mauusog yan, 'di ba? Ganon, kunyari ganon. So better na i-combine mo na. Pagka yung footing mo hindi na maring itulak kasi meron ng adjacent na footing, ang ginagawa ng mga designer diyan, kino-combine footing na lang. Alright? Or strap footing. So yun ang solusyon doon. 'Di ba? Kasi undesirable to Hindi to pinapayagan Kung maliit pwede, pero most likely pag ganito, magbibigay ng remarks yung computer mo na meron kang negative pressure dito. So didiskarte yan ng designer yan. Gagawa niya ng paraan yan. Either kumare lalaki yung dimension ng footing, ng pad, or lalagyan ng strap beam, or i-combine footing mo. Pag ni-run program mo sa computer relay yan, pag nawala na yung red, wala na yung remarks, okay na, pass na, okay na. Pwede na. No, yun din ang kagandahan pagka computer na ang maghahanap ng doon. Siya na magko-compute noon. Tapos hihingan ka lang yung computer mo, tatanungin ka anong code ang gagamitin natin. ACI, Indian, 'di ba? Or tawag niyan yung meron na kasing ibang computer na
na-incorporate na yung NSCP. Pero yung iba wala pa, ACI ang ginagamit kasi yung pinakamalapit sa code ng NSCP natin. Okay, so I hope naunawaan nyo yun, yung sabihin ng current distance, tsaka kung paano, kasi 'di ba may mga project tayo na sa actual, na ito palagi ko tayong experience no, na ang ginagawa natin pagka yung column, pag yung paghulog natin, imbis sentro, nakaganon, pinapayagan lang natin, 'di ba? Pinapayagan natin, basta as long as, yung nga, hindi lumagpas ng L/6. Pwede pa yon, 'di ba? Pero mas perfect talaga kung nasa sentro yan kasi concentric siya. Alright, I hope naunawaan. So part 2 na to, no? So tingnan natin pag may nag-react uli, gawa natin ng part 3. Okay, Rick? So okay na sa'yo, ha? Okay, swing ko uli. Swing ko. Okay, 4, ha? Okay. Next time, mag-shoutout Next ulit tayo. time. Sige, bye-bye.